nagkasama-sama, lalo na si kapatid na Nelson, matagal po kami hindi nagkita face to face. So ay nagkasama kami sa dito sa ating sama-sama. So ngayong umaga po mga kapatid, ako po sa laki po at lawak na ng information and technology. Ako po yung nababahala. Yung unang panahon, ang pinakamabilis po na pagbabalita, hindi po sa radyo kundi chismis. Diba po? Sa ngayon, chismis pa rin. Pero napaka-high-tech na po ng chismis. Dati sa radyo lang, o sa kapitbahay lang. Ngayon, nandito na chismis. Diba po? So ngayong umaga, may isishare ako sa inyong chismis. So titingnan natin kung totoo yung chismis na ito. Kasi nga, kaya natin ito tatalakayin sapagkat napaka-importante na dapat natin i-defend yung ating pananampalataya. Sabi nga sa Biblia, contend for the faith which once delivered unto the saints. So ito po ating aralin ay may kinalaman po sa issue o kaya Marites, Jesus had 3 wives. Diba? Okay. Di ba? So titingnan po natin kung ito ba'y totoo. Ayon po sa proof na pinresenta nila na nag-prove daw na si Kristo may asawa at yung sa history at sa Biblia. Titingnan po natin ito isa-isa para po maliwanagan natin at once tayo makasagupa ng mga tao na naghahayag nito. Alam nyo, ang AI maganda pong source ng information. Pero ang problema, pag mali ang paggamit. Kasi maraming gumagamit ng AI ngayon na kukunin lang nila yung kalahati at gagawa sila ng lesson or video at ipapalaganap na hindi ipinahayag ang buo. Kaya ang tao makapanood, maniniwala sa mali. Kaya kung naisip natin itong talakayin, kung totoo ba ito. Sana maalis yung confusion ng mama kanina dun sa picture natin. So sa introduction po natin mga kapatid, mga popular na pahayag patungkol po sa issue na. May asawa si Jesus. Si Maria Magdalena ang asawa niya. Yan yung mga pahayag. May mga anak si Jesus. May 3 asawa si Jesus. Hindi lang isa. May tatlo pa. Ang ilan ay gumagamit ng tinatawag na Gospel of Philip bilang pangunahing ebidensya to prove that Jesus ay may asawa at tatlo-tatlo. So ayun po isa nilang matibay na ginamit o dun sa Da Vinci Code na natin napanood dati, naalala niyo yung pelikula. So tingnan po natin ito mga kapatid para maliwanagan po natin kung ito ba'y totoo mga kapatid. Una, titingnan natin yung ebidensyang sinasabi nila. Ano po yung Gospel of Philip? Para po makikita natin kasi ito po yung pinaka-strong na ginamit nila to prove the claim na si Jesus ay may asawa. So tingnan po natin. The Gospel of Philip is a non-canonical text. It was rediscovered in 1945 in Egypt as a part of Nag Hammadi Library. Ang non-canonical o non-canon ay tumutukoy sa mga aklat, sulatin o tradisyon na hindi isinama sa opisyal na kanon ng kasulatan ng isang reliyosong komunidad. So yun pong ibig sabihin ng non-canonical. Hindi po siya nakasama. In short, isa nakasama dun sa Bible na ginagamit po natin sa ngayon. Yung Gospel of Philip. Pero ang tawag sa kanya, Gospel of Philip. Diba? So doon pa lang may daya na, no? Na Gospel. Tanda natin, ang Gospel is good news and this is the power of God unto salvation according to Paul, kay Paul sa Book of Romans. Sa Kristyanismo, ang kanon ay ang mga aklat na kinikilalang kinasihan ng Diyos at bahagi ng Biblia. Kaya ang mga non-canonical writings ay mga sinang-unang sulatin na may kaugnay sa pananampalataya ngunit hindi tinanggap bilang bahagi ng Biblia. So yun po yung kanon, no? So mga halimbawa, hindi lang po isa yun, hindi lang Gospel of Philip. Ito, halimbawa may mga iba pa. Gospel of Thomas, Gospel of Philip, na ating ang i-discuss mamaya. Book of Enoch, Gospel of Mary, at iba pa. Ba? So ano mga dahilan mga kapatid? Bakit sila hindi isinama doon sa kanon ng mga aklat? Hindi malinaw na isinulat ng isang apostol o propeta. Isang dahilan. Kagaya ni Filipe. Mamaya titingnan natin bakit si Filipe apostle, di ba? Pero bakit
hindi siya isinama bilang sulat ng apostol. Makikita natin mga. Huli nang isulat kumpara sa panahon ng mga apostol. Ito yung mga criteria kung bakit sila hindi sinama doon sa kanon. May mga aral na salungat sa kinikilalang pasulatan. Yan yung isang mga requirements. At hindi malawak na tinanggap ng mga unang iglesia, yung mga original na mga iglesia ng unang siglo. Tingnan natin mga kapatid. Mga katotohanan dito sa Gospel of Philip. Ano mga katotohanan dito? Hindi ito ebanghelyo ni Felipe na apostol. Hindi bahagi ng New Testament, yung Gospel of Philip. Isinulat noong panahon ni Jesus, hindi sinulat ng panahon ni Jesus. Ito ay Gnostic writing, may discuss din natin yung kung ano yan. Natagpuan sa Nag Hammadi, Egypt noong 1945. Coptic translation ng mas naunang Greek text. Ang ibig sabihin ng Coptic ay salin na ang ibig sabihin ng Coptic na translation. Ang salin ng Coptic ng isang naunang tekstong Griego ay isang sinang-unang version ng dokumento karaniwan ay religyoso o filosofiya o philosophical na isinulat sa wikang Coptic na siyang huling yugto ng sinang-unang wika ng Egyptyo. Kaya na, parang isang makaluma, isang language sa Egypt, kaya doon sa na-discover yung Gospel of Philip, no? So yun po yung katotohanan din sa Gospel na ito. So isa-isa po natin natin, isinulat, kumulang, AD 150 to 250. Doon po isinulat yung Gospel of Philip and the rest, aras magkasabay yan itong mga Gospel na minamention natin po kanina. So titingnan natin mga kapatid para makita natin ng maliwanag at may depensa natin yung pananampalataya. Ang tanong, bakit mahalaga ang petsa sa atin ngayon? Sa mga nasulat, bakit mahalaga? Ano ba ang bakit kailangan natin malaman yan mga kapatid? Tingnan natin bakit mahalaga. Ito yung timeline ng chronological timeline ng Gospel from 65 AD to 250 AD. Salamat sa AI kasi magaling mo siyang gawa ng parang ng gusto mo. In-instruction ko siya na gawa niya ako ng timeline, ang ganda pa ng kanyang ginawa. Maganda siyang gawing visual. Pag may mali, i-correct mo. Hindi po pwedeng sundin mo kung anong binibigay niya. Diba? So ito, maganda ito mga kapatid. Ito yung binigay niya, historically, may ganyan. So kung nakikita natin mga kapatid, yung AD 30 to 33, yun yung buhay ni Kristo. Diba? Nagkaroon siya ng ministry dyan. Tapos nung namatay siya, 33 AD, tapos pagdating ng 65 to 70 AD, sinulat ng Book of Mark according sa more or less history. 80 to 85 AD, yung Gospel of Matthew, and 80 to 85 AD, magkasabay sila Nilyo. At yung Gospel of John, kasama na ibang mga libro ni Juan, nasulat siya 90 to 100 AD. Yun po ang nakasulat sa according sa ating history. So from 33 to 33 AD, doon nasulat yung Gospel of Mary, dyan, sa between 100 to 150 AD, at yung Gospel of Philip, 150 to 250 AD. Yun po ang petsa chronological timeline kung saan isinulat yung Gospel of Philip. Kaya kung titingnan mo, kaya sinabi natin kanina, hindi siya isinama. Kasi, titingnan mo naman, ang layo. Nang naisulat siya, patay na lahat ng mga apostol. So, paano mo paniwalaan patay ng mga apostol At, ibig sabihin, hindi si Philip ang sumulat. Pinangalan lang na Gospel ni Philip. Pero si Philip, ang lahat ng apostol, pinakawalang yung namatay sino? Si John Tapos si sinulat 158. Yan nagmulto si Philip. Diba? So doon pa lang mga kapatid, napakahalaga na alamin mo kasi itong ginamit nilang proof na si Kristo ay may asawa. So alamin mo kung siya, doon pa lang mga kapatid, tigok na, di ba? Sa panahon pa lang kung kailan sinulat, makikita natin na malicious na at hindi na yon. Wala sa katotohanan yung sinasabi sa gospel. Pero titingnan pa natin mga kapatid para lubos natin maunawaan. Ito, alamin natin, sabi ko na ano yung Gnosticism? Ano po ito? Although na ito, possible na hindi sila nagkasabay o kasabay ni Pablo, pero may mga aral na ang mga ito sa panahon ng mga apostol. Yun nga lang ang kanilang culmination doon sa papuntang 2nd century. Kaya nag-isulat yung mga iba't ibang klaseng Gnosticism gospel
dahil doon sila nag-bloom. Kumbaga sa ano, doon sila nag-flourish ng panahon na yun. Pero si Pablo, meron na siyang mga type ng ganyang aral ng panahon niya. Sinulatan niya yung ano, yung Colossus, na sabi niya, mag-ingat kayo sa mga filosofiya and being deceived. Dahil isa na ito sa mga nag-grow ng mga ang Gnostic kasi malawak yun, philosophical, theological na mga turo yun eh. So yun nangyari na yun. So dito, ang Gnostics ay nagtuturo, kunin natin yung mga major nilang mga katuruan. Ayon sa mga sa Gnosticism, ang material na mundo ay masama. Yan ang turo nila eh. Ibig sabihin, lahat tayo masasama. Walang ano sa atin. Walang mabuti. Ang espiritu lamang ang mabuti. Yan ang turo. So kung titingnan mo, bakit may naniniwala si Kristo ay tao? Hindi Diyos. Tingnan mo yung foundation na yan, mga kapatid. Diba? Sabi niya Padre Carino kanina, ang iba naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Pero tayo, Church of Christ, naniniwala tayo si Kristo ay Diyos. Diyos pa nga ng mga Diyos, sabi niya Padre Carino kanina. Kaya sa niya, ang material na mundo ay masama. Ang espiritu mabuti. Si Kristo tao. Kung nandito sa lupa. Mayroon siyang mayroon siyang component ng material. So sa Gnostic, ano na yun masama. So hindi sa Diyos kasi masama. Ganun ang logic nila mga kapatid. May modern ganyan na ngayon. Diba? Ano pa? Ang kaligtasan ay sa lihim na kaalaman o gnosis. Ibig sabihin, parang ganito yan. Kung kayo nakapanood ng tinatawag na yung story ni Superman, yung Smallville, nang naghasik ng meteorites pa yung tawag, ikay natalsikan ka. Pag hindi ka natalsikan, hindi ka magkaroon ng knowledge sa sarili mo. Parang knowledge yung natalsik sa'yo eh. Parang ganun ng ano eh. Lahat dito sa mundo ay evil, pero pag natalsikan ka ng lihim na kaalaman, yun yung magdala sa'yo sa kaligtasan. Yun yung mga mga Gnostics, yung bilip nila mga kapatid. Ito mga major lang ng katuruan nila, pero marami pa yan. Kabaligtaran ito ng biblical Christianity. Tingnan natin kung ano nakasulat sa Bible, para ma-compare natin kung ano yung nakasulat. Tingnan natin. Sa biblical Christianity, ano ang sabi? Mabuti ang nilikha ng Diyos. Tingnan natin kung ano nakasulat. Sa Genesis 1:31, ano sabi? At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, hindi lang mabuti mga kapatid, ano sabi? Napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. So nakita natin sa Bible, contradiction doon sa turo ng mga Gnostics na ang material world ay evil. Pero nakikita natin. At alam natin kung bakit nagkaroon ng evil ang material world. Alam natin yon. Hindi ko na ikikwento kasi baka hindi na ako makaturo sa kainta. Isa-isa pa natin. So tingnan natin, ano pa? Naging tao si Kristo. Nagkatawang tao eh. Alam nga naman nga hindi maging tao niya, nagkatawang tao. Di ba? Kaya nakitulad sa tao eh. Dito mga kapatid, ang mahirap niyo yung paliwanag. Pwede ka bang makitulad sa tao kung tao ka na? Yung tanong na dapat sagutin. Ako gusto ko maging unggoy. Pwede. Bakit? Tao ako eh. Pwede ako makitulad sa unggoy. Kung ako yung unggoy na, pwede pa ako makitulad sa unggoy? Hindi. So, nakita natin, saan mababasa? John 1:14, maliwanag. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And hindi naman dinayan, mga kapatid. So, ibig sabihin ba naman, totoo ba na evil ang flesh? Hindi. Yung totoo nga, yung ginawa ni Kristo na yan, yun ang pinakamabuting nagawa sa lahat ng mga ginawa. Bakit? Abay, na-build yung bahay ng Diyos. Kung hindi si Kristo namatay, nagpaktawang tao, walang natayong bahay. Diba? Ano yung kanina sabi? Ano yun? Diba, Iglesia? Kung si Kristo hindi nagganyan, hindi nagkatawang tao para mamatay sa ating mga kasalanan, walang natayong bahay na sinasabi si David. Lahat ito. Uwi na tayo lahat. Hindi naman natupad eh. Pero natupad, mga kapatid. Maliwanag na pinaliwanag ni kapatid na Fernando kanina kung paano natupad yung hula. At hindi lang isang propeta
May hari pa na nagsabi. Diba? Kaligtasan sa pananampalataya. Hindi sa secret knowledge. Diba? Efeso 2:28. For by grace are ye saved through faith, and this is not of yourself, it is the gift of God. Maliwanag mga kapatid na ang pananampalataya, ang kaligtasan, sinasabi, hindi sa pamagitan ng secret knowledge na sinasabi ng Gnosticism. Sabihin na natin, ano pang dapat nating alamin sa topic na ito? Did the early Christian accept the Gospel of Philip? Tinanggap pa nila yon? Yung Gospel of Philip? Tingnan natin. Sagot, hindi. Walang apostol na bumanggit nito. Meron ba? Sa ating nag-aaral. May nabanggit ba sa Mateo? Ni Luke? O sino pa mga writers of the Bible patungkol dito? Wala silang binanggit. Walang unang church fathers na tumanggap dito bilang inspired scriptures. Wala po tayong reference yan. Diba? Hindi ito kasama sa mga listahan ng kinikilalang kasulatan. So, nakita natin kanina sa requirements pala ng edad, alpak na, diba? Alangan, paliban na lang kung totoo ang multo. Kasi kung totoo ang multo, hindi pwede sumulat yung pilit kaya patay na. Diba? Pero hindi. Ito isa pang issue dito mga kapatid. Ang pinakasikat na city doon sa Gospel of Philip. Ito yung pinakasikat. Sabi nila ito daw po ang proof that Jesus, na si Jesus ay may asawa. Anong nakasulat sa Gospel of Philip? The companion of the Savior is Mary Magdalene. Tamo, companion. Partner talaga sila. Kevin Bugad. Diba? Kaya chismis eh. Nakita lang magkasama ko, ano ka na? Mag-asawa na. And sabi do, companion of the Savior. Yung nakasunod din eh. Companion of the Savior is Mary Magdalene. Tama magkasama sila. Tapos ang conclusion agad, asawa sila. Companion na tawag eh. Companion ni Brother Nelson si sister. Ang mag-asawa sila. Uy, nahilayin pa yun. Kailan mo pa mag-asawa kayo. Parang ganun na nangyayari, di ba? So, tingnan natin. Ito ang pangunahing talata na ginamit upang sabihin asawa ni Jesus, si Maria. Si Maria Magdalena. Okay. Alam niyo, ang chismis, hindi lang yan sa, pati sa mga kasulatan, may chismisan din, kala nyo. At matindi na ngayon. Dahil sa laki na ng lawak ng technology and knowledge, minsan mahirap i-identify. Tingnan natin, ano pa? Ano ang ibig sabihin ng companion? Tingnan natin ano ang ibig sabihin ng companion kasi yun ang kiniklaim nila eh. Na dahil daw doon sa nabasa nila, ay may asawa si Jesus. Tingnan natin. Sa Greek, ang tawag nun, koinonos, na ang mga kahulugan ay partner. Kita mo, partner? If brother Darren, mag-partner sila, asawa niya nila, mag-partner sila. Ano nangyari? Ano pa? Associate. Fellow worker. Companion. Participant. Yun po ang mga meaning ng companion dun sa Greek. Diba? Hindi automatiko husband or wife. Ito ngayon ang problema. Sinabi nga companion, partner, associate, fellow worker, o participant, but never sinasabi na pag sinabing companion, automatic husband or wife. Doon pa lang. Walang ganun eh. At never yon sa Greek lexicon o ano po mga translation na pag sinabing companion doon sa Bible na babasa mo, automatic yung husband nito. Walang ganun. Walang ganun mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 23, sabi, tingnan natin ang mga word na mga companion. Whether about Titus, my partner. Si Titus, babae, lalaki. Lalaki, no? And fellow worker toward you, whether are brothers, apostles of assemblies, glory of Christ. Magkasama pa rin sumulat yan si Paul. Si Titus ang kasama. Sino kaya sa kadalawa? Kung chismis ang pairalin mo, sino kaya sa dalawa? Si Paul at si Titus. Sino kaya sa kanila? Kunyari nagsama si Brother Norley at si Brother Darwin. Sino kaya sa kanila? Mag-partner sila eh. Kung i-chismis mo yun, sino kaya sa dalawa yung ano? Alam na natin yun, di ba? O yan. Ibig sabihin, ganun ba yung ibig sabihin nun? Philemon 1:17, sabi ni Pablo, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. Kung yung kayo sulat niya kay Onesimus, kung yung magkakamali, sulat ni Pablo kay Onesimus. Partner din ang tawag eh.
magdududa na talaga kay Pablo. Puro lalaki ang partner eh. Diba? Sabi ka ng gospel ni Philip eh. Tingnan natin. Tingnan ba natin? Ito pa, isa. Sira ang manuscript doon sa Gospel of Philip. Ano ba nakasulat doon, mga kapatid? Ang bahagi kung saan sinasabing may asawa si Jesus Christ, ito yun, nasabi. He kissed on her, at he kissed her on the, tapos blanco. Di ba kanina companion niya si Mary Magdalene? Tapos merong verse na ganyan. He kissed her on the saan? Tama? At may nawawalang salita doon mismo sa Gospel of Philip o sa manuskriptong na-discover noong 1945 nung na-discover. Hindi alam ng sino man kung saan banda, sa cheek, sa noo, sa lips, o saan, o kaya sa kamay, hindi nakalagay. Kaso lang, maraming assuming eh. Ganun talaga ang Marites eh. Diba? Malaging nag-a-assume. Diba? Kung ito ay pisngi, noo, kamay, o bibig. Hindi nakita. Ganun lang ang fragment ng ng manuskrito. He kissed her on the. Wala na. Nabura eh. Hindi malinaw doon sa na-discover na. Blanco eh. Talaga. Ito kaya, ang paghalik ba ay patunay ng kasal? Diba karamihan pagkasal? I declare you husband and wife. A man and wife. Hindi now kiss the bride. So, halik ba nangahulugan ng kasal? Sa kanilang panahon, hindi. Ito mga meaning ng halik. Sa inyong unang panahon, ang halik ay pagbati. Pagpapakita ng respeto, spiritual na pakikipagkaisa. Romans 6:16, salute one another with a holy kiss, the churches of Christ. Salute you. Hindi yun katunayan na sila na kayo kasal. Lalo na ng panahon nila. Diba? Sa atin ngayon, may kiss the bride eh. Pero bago yung ikinasal, nakailang kiss na kaya. Diba? Di dapat ang kiss pagkatapos na kayo ikinasal. Pero doon sa atin, kung sino-sino pang open na ikinasal, hindi na kiss the bride, pag na-kiss niya na yun. Diba? So hindi makatayo yung mga kapatid na patunay ang sinabi he kissed her on the, i-assume mo na may asawa si Kristo, mga kapatid. Diba? So hindi irrelevant yung May binanggit bang 3 asawa sa Gospel of Philip? Tingnan nga natin. Direktang sagot. Wala. Yan. Walang talata sa Gospel of Philip na nagsasabing 3 asawa. 2 asawa. At lalo na 1 asawa. Wala nga 3 eh. Wala nga 2. Lalo na 1. Diba? Kaya tanungin naman natin mga kapatid. Kung sa Bible pa sinabi, where did the idea of 3 wives came from? Saan kung nagagaling ngayon? Kasi doon pala sa Gospel of Philip, wala tayong mababasa. Pero ginagamit nila, yung sinasabi ko sa inyo kanina na may gumagawa ng mga video na hindi nilalahat at hindi nilagay lahat na kung saan yung source na nakita niya. Ang binalagay niya lang, yung nabasa niya na companion niya si Mary Magdalene at yung he kissed her on the, nag-conclude siya na may asawa si Jesus. At yun ang isinulat at yun ang ginawa ng video. At lalagyan ng napakagandang mga AI photos and videos at animation na nangyari. Di ba kung napanood mo, paaniwala ka. Talaga? Nagagano ng reaction. Hindi, magandang pang presentation eh. Pero hindi na binanggit na fragment pala yun. Di ba? Hindi man sila nagbigay ng kasi yan ang sinasabi natin dito. Posibleng pinagmula nito mga kapatid. Pagbabanggit sa ganito, Maria Magdalene. Mary of Bethany. Sino si Mary of Bethany? Diba siya yung kapatid ni Lazaro at ni Marta? Yan. Yan. Mga ganyan ang na yan. Nakikita natin. Ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi nangahulog ang asawa niya. Maraming malalapit na kaibigan si Jesus nung siya ay nasa lupa. Mga babae at lalaki. At hindi lang babae kasama niya. Kundi may mga babae din siya. So alamin natin. Sa Luke 8:1, itong nakasulat. At nangyayari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naglalakad sa mga bayan ng mga nayon ay pinangangaral at dinadala
ang mabubuting balita ng ari ng Diyos at kasama niya ang 12 apostles, sa 2. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga may sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang naglibas. So kita mo may kasama siya, mga kapatid, na babae. Sabi sa 3, at si Juana na asawa ni Joseph, katiwala ni Herodes, at si Susana, at ibang marami pang pinaglilingkod sa kanila pinatangkiling. Hindi lang si Aida, si Lorna at si Faith. Diba? Sinasabi nila. Ngayon mo, marami. Sabihin ba na may asawa si Kristo na? Ma-prove ba yan na may asawa siya? Layo. Excuse me. Sa gospel, tanongin natin. Anong sinasabi ng aklat ng Ebanghelyo? Matthew, wala. Walang binanggit. Walang asawa. Mark, wala rin. Lukas nyo, wala. Madali mo nang mahanap ngayon. Punta ka lang sa Bible application, i-search mo. Asawa ni Jesus. Wala makita. Yan, ang gospel nga, pati wala yan. Kahit pa sa ibang mga sa iba pang mga libro, wala. Pinipasize ko lang itong gospel. Kasi sila yung mga pangunahing writers, so tingnan natin. At ito kasi 4 na yan, sinulat yan kasama ang biography ng ating Panginoon Jesus. Kaya yung in-emphasize ko lang na doon sila hanapin. Pero kahit sa ibang libro, hindi makita. Ngayon, sino si Mary Magdalene? Na kiniklaim na asawa ni Jesus sa Biblia. Tingnan natin. Sino siya? Pinalaya mula sa 7 demonyo. Yung nabasa natin kanina. Tagasunod ni Jesus. Saksi sa pagpako sa krus. Saksi sa muling pagkabuhay. May sinasabi bang asawa niya? Wala. Sa Luke 8:2, ang sabi, at ayan, sabi ko na kanina, basa natin kanina, itong demonyo ang pinalabas sa kanya, mga kapatid. Sa Marcos 15:40, itong nakasulat. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy narangdoroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at si Jose at si Salome. Daming mga babae. Never tayo nakakita na minention na isa dyan asawa ni Jesus o 2 o 3. Walang sinabi. Sa John 21 verse 1, sabi niya dito, ng unang araw ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis sa libingan. At sa verse 18, naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang aking asawa. Ay hindi, Panginoon pala. Hindi dapat isinulat. At kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito. Ano ba, palusot pa? Bakit si Sarah tinawag na Lord si Abraham? Yeah. Tinawag niya Lord, pwede rin naman yan pero malinaw din sinabi na si Abraham at si Sarah mag-asawa. O dito tinawag ni Mary Magdalene si Kristo na Lord. Pero may sinabi ba na mag-asawa sila? Din. So dito mga kapatid, nakita natin, yung Gospel of Philip mismo. Alam mo yung pinakamasaklap na kung aralin mo yung Gospel of Philip, na pinakamasaklap na ginawa nila doon, na hindi nila mapatunayan. Yung mismong proof na si Kristo ay may asawa, na ginamit nilang mga kasulatan, wala mismong proof na si Jesus may asawa. Diba? Fragments at sinabing companion, wala At tingnan natin ang mga apostol ay hindi naglihim. Naglihim ba ang mga apostol? Naglihim ba sila? Sabi dito, binanggit nila ang alin? Pagkapagod ni Jesus, binanggit Sinulat ba ng mga apostol si Kristo na pagod? Ito. Nagutom. Pag-iyak. Pagdurusa. Pagkapako sa krus. Nabanggit ba lahat yun, mga apostoles? Bakit nila itatago ang asawa kung mayroon? Basahin mo man ang Biblia, walang nakasabi na bawal mag-asawa ang Mesiyas. Wala nun. At ang pag-asawa bawal at masama. Hindi na binanggit Ikaw ba, kung ang apostol magsulat, hindi naman masama yun kung nag-asawa si Jesus. Hindi mo isusulat? Hindi naman masama yun Diba? Bakit hindi nila sinulat? Kasi nga wala. Yan lang yun Kasi nga wala.
hindi mapatunayan na siya ay nag-asawa. Di ba? Pero mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon lang, napatunayan natin. Ano napatunayan natin? Si Kristo ay walang asawa. Pero, ito yung pero, may nobya si Jesus. Brother, si Kristo naman yan. Di ba wala siyang asawa? Pero mayroon siyang nobya. Yan ang totoo. Di ba? Totoo, may nobya si Kristo, wala siyang asawa. Pero may nobya si Kristo. Mamaya makita natin yan. Si Pablo at ang mga karapatan ng mga apostol, sinabi dito sa Corinto 9:5, wala ba kaming matuwid na magsisipagsama ng isang asawa na sumampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ang mga kapatid ng Panginoon at si Cephas? Hindi mga asawa eh. Diba? Sinulat kanila ang mga apostol, may asawa eh, lalo na si Pedro. Yung pa kaya si Kristo? Ito na yung panahon eh, na susulat sila doon kanina, ang mga sinusulat nila. Pero hindi na sinulat. Binanggit ni Pablo na may apostol na may asawa, halimbawa si Pedro. Di ba tapos si Jesus na kanilang Panginoon, kung may asawa, hindi nila susulat. So maliwanag mga kapatid na walang asawa si Kristo. Kaya ano sinabi ko kanina, may nobya siya. Naniwala kayo, may nobya si Kristo? Yes. Sabi, alam nyo. Ano sabi? Madalas na turo ng bagong tipan. Si Kristo, nobyo ang iglesia. Nobyo, ang iglesia ang nobyo. At yung pagnobyo ni Kristo at ng iglesia, hindi nito basta-basta na baga sa tao, fling-fling, hindi. Diba? Asawa. Actually, betrothed eh. Ang tawag, ibig sabihin ng betrothed, tsaka sa iba kasi ang betrothed sa engagement eh. Engagement yung modern term natin. Pero sinabing betrothed, yung binding niyan, para na kayong mag-asawa. Yun ang betrothed na sinasabi. Sabi ni Pablo, for I espouse you to one husband. Sabi ni Kristo. Sabi ni Pablo. Diba, meron pang mababasa tayong marriage supper of the Lamb. Diba? So, betrothal is different from engagement. Mas malalim yung betrothal. Kasi pag betrothed ka na, hindi ka na pwede, parang natali ka na, parang ang rules nun, parang katulad na rin ng mag-asawa. Yun yung term na sinasabi natin betrothed. No? So dito sa Matthew 9:15, at sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari baga mga gluluksa ang mga abay sa kasalan samantala ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw ng kasintahang lalaki ay alisin sa kanila. At kung magkagayon, mga aayon sila. Yung time na kasama ng Espiritu, aalisin siya dahil papatayin siya. Diba? So tingnan mo yan. Yung mga kasama niya dyan, nobya ni Kristo. Diba? Efeso 5:25. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and give himself for it. Binding ng pag-ibig niyan, mga kapatid. Sa 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. 27, that he might present in himself a glorious church, not having spot or wrinkle or such anything, that it should be holy and without blame. Tingnan niyo mga kapatid, yung ikay maging nobya ni Kristo. Katumbas na rin yun. Sinabi nga ni Brother, yung asawa. Dahil yun ang binding ng sinasabi ni betrothal, sinasabi ni Pablo, mga kapatid. Ganyan ang requirement. So, kasi ipipresent ka bilang walang spot o wrinkle. Planchado. Wala kang man na spot o wala kang kulubot. Diba? Without blemish. Diba? Kaya tayo mga kapatid, sinusubukan at sinisikap natin maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat tayo ang nobya ni Kristo, tayo maging asawa niya. We are spouse to one husband, sabi ni Pablo. Kaya gano'n na lang mga kapatid, na hindi lang dapat natin i-depensa at huwag lang sirain ng itong ibang nagpapagawa-gawa ng kung ano-ano mga kwento, mga kapatid, na si Kristo daw ay ganito. Dapat may patunay tayo, ma-debunk o masalag yung mga informasyon na ito, mga kapatid. So, 2 Corinthians 11:2, ganito nakasulat, for I am zealous for you with a zeal of God, for I betrothed you to one husband, a pure virgin to present to Christ. Yung nature na natin. Kaya nga bago ka mag-member ng church, dapat linisin ka muna eh. Diba? Nagkaroon tayo ng enlightenment na tayo makasalanan.
Tayo nagkaroon ng pananampalataya, tayo nagsisi, tayo nag-confess, tayo nagbabautismo. Isinuot natin si Kristo. Alam nga naman na maging asawa ka ni Kristo, hindi mo siya suot yun. Diba? Kung isinuot mo na si Kristo, sumisikap tayo, sinisikap natin na alin, maging matuwid sa kanyang hanapan. Diba? Kaya nga tayo nag-aaral, sapagkat yung pag-aaral, mga kapatid, yun ang pinakamabisang paraan para tayo makasunod. Diba? Ang hirap, mahirap sundin ang mga salita ng Diyos kung hindi mo tayo pasasailalim, hindi malinis ang ating puso, never tayo makasunod sa Kanya. Kapatid, kung paano lang natin. Kaya mag-ingat tayo sa mga maling impormasyon na ating nababasa o napapanood, lalo na ngayon, dahil mataas na ang teknolohiya. And I fear lest as the serpent deceived Eve in his subtlety, so your mind may be corrupted from the simplicity that is. Ingat tayo, mga kapatid. Sa 4, for if indeed he who is coming preaches another Jesus, whom we did not preach, or ye receive another spirit, which you did not receive, or other good news, which you did not accept, will you be buried. So mag-ingat tayo, mga kapatid, na dapat ay kung sinong Jesus na nakasulat, pinatunayan ng mga propeta, pinatunayan ni Moses and the prophets, at pinatunayan din ng mga apostoles at iba pang mga nakasasama ni Jesus. Mas paniwalaan ko, ano yung tanong? Kanino ka maniniwala? Doon sa taong sumulat na hindi nakasama ni Jesus? O yung sa taong mismo sumulat na si Kristo nahipo nila, nakita ng kanilang mga mata, nakasalo nila? Diba? Ang Gospel of Philip hindi sinulat ng mga apostol yun. Sino paniwala mo? Yung sumulat ng Gospel of Philip o sila yung mga writers ng Bible? Sila ni Matthew? Sila ni John? Diba? Pili ka kung saan ka maniwala. Doon ka dapat sa nakita nila si Kristo mismo. Diba? Ano ang tunay na mensahe ng Gospel of Philip? Hindi ito historical biography. Ito pang isa. Ang Gospel of Philip, hindi po siya historical biography. Ang Matthew, Mark, Luke, and John. Ibig sabihin, ang Gospel of Philip, hindi po siya sumusulat patungkol sa buhay ni Jesus. Kaya walang katotohanan yun. Ang sumulat ang libro na may historical biography, yung Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Nandun lahat, simula ng kanyang mga genealogies na, nandun pa eh. Ito ay puno ng alin? Simbolismo. Allegory. Yun yung nakasulat doon eh. Hindi biography. Eh gusto mo malaman ang pag-asawa ni Jesus, hindi yan ano eh. Hindi yan misteryo, hindi yan allegory, hindi yan simbolismo. Yan ay biography. Eh wala nakasulat sa biography. Diba? Gnostic theology. Yun yung Gospel of Philip eh. Hindi yan biography, kaya hindi siya dapat paniwalaan pagpatungkol po sa ganong sabi si Kristo may asawa. It involves Jesus Christ biography. Diba? Disqualified, kumbaga. Ano ang sinasabi ng mga historian? Ito consensus ng mga scholar. Kahit maraming secular na scholar, ibig sabihin ng secular, yun yung hindi sila biblical scholar, mga secular knowledge. Nagsasabing walang sapat na ebidensya na may asawa si Jesus, mga secular. Diba? Mas lalo na, walang ebidensya ng 3 asawa. Kung yung mga scholar na hindi nga sila Bible scholar, naniniwala na walang ebidensya na si Jesus may asawa eh. Kaya mas mo 3. Diba? Kaya, tingnan natin yung evidence na nakita natin. Ang claim may asawa si Jesus, ang evidence, walang malinaw na ebidensya. Kahit yung Gospel of Philip, wala eh. Si Maria Magdalena ng kanyang asawa, wala din direktang pahayag. May 3 asawa, walang teksto na sumusuporta. Gospel of Philip ang patunay, hindi sinasabi sa dokumento. Yung mismong Gospel of Philip na to, walang sinasabi mismo sa dokumento na yan na may asawa si Jesus. Paano kayo paniwalaan? Conclusion. Ano ang napatunayan? Ang Gospel of Philip, hindi sinulat ni Felipe. Liwanag. Huling dokumento, 2nd century, Gnostic writing. Walang salitang wife. Wala. Kaya nabasa.
Walang 3 wives. Diba? Sa Bible, walang asawa na binanggit. Si Maria Magdalena, ano, asawa? Malinaw, disipulo, witness, diba? Ng kamatayan at pag... Ang iglesia, ang inilarawang nobya. Yan ang malinaw, naka-green. Hindi itong mga nakapula. So maliwanag mga kapatid. So mag-ingat tayo mga kapatid sa ating mga pinapanood o binabasa mga kapatid. Ang tamang tanong, may sapat bang ebidensya o paniwalaan ito? Batay sa Biblia, kasaysayan at Gospel of Philip mismo, walang ebidensya na may 3 asawa si Jesus at wala ring malinaw na ebidensya na may asawa. Mahalaga yun mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa ating pinapanood, huwag agad-agad maniwala. Hanapin natin, marami tayong source ng kaalaman para po atin itong mapatunayan mga kapatid. So, last na verse na basahin natin, Ephesians, 1 Thessalonians 5:21. Ang sabi ito, prove all things, hold fast that which is good. Mga kapatid. Kailangan natin patunayan ang lahat ng mga bagay at para hindi po tayo maligaw. So muli, isang magandang umaga, blessed Sunday to all. So sana ito nakabigay sa atin ng linaw para po natin maidepensa yung pananampalatayang ating tinanggap direkta mismo sa masulat ng mga taong nakasama ni Jesus at hindi sa haka-haka umarites lamang natin na kikita. So muli, isang muli. Thank you. Let's open our books in page 296. Remembrance of me. If thou remember, ready, 1, 2. Remembrance of me. In the remembrance is my body that was broken in your stead. For I'm so unto thee. You show my way. The one until I come again. Let us sing of the bread in communion with you. And in fellowship in suffering, I discern now is from thee that was broken for thee. I will show his strength until he comes again. In remembrance of me, bring the fruit of the vine. Is my blood unatoning pardon divine? For the storm as you drink it, you show my way. To the
until I'm again. Let us drink of the love in communion with Him. And in fellowship in His suffering. I listen now is done. God was given for me. I will show His name until He comes again. Tayo po mga kapatid ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. At gaya po ng ating katatapos ng inawit, in remembrance of the death of our Lord. Ang Panginoon mismo ang nagbanggit na ang pagkain sa tinapay na walang lipadura at pag-inom sa lakas ng ubas ay pag-alala sa kanyang kamatayan. Pakinggan po ninyo mga kapatid habang basahin